Bukod sa bayan ng Santa Ignacia, Tarlac, kung saan dito din makakakita ng mga mini chocolate hills, ay meron ding isang lugar dito sa probinsya ng Tarlac na lingid sa kalaman na nakararami, ay mayroon ding lugar kung saan makakakita din ng mga mistulang mga tsokolating mga burol. Smoke lay on the ground. Yeah, Magnolia Town was humming. Smoke lay on the ground. At matatagpuan ito sa pagitan ng bayan ng Capas at San Jose, Tarlac. At sa video na ito, ipapasyal ko muna kayo sa mga ilang lugar dito sa Tarlac bago natin tuluyang marating ang mga nakatagong burol na ito. Ipapakita ko din sa inyo kung anong klaseng ruta ang madadaanan dito. So tara, umpisa na natin ang solo travel adventure. Ganda oh, grabe. Mas maganda to siguro kung puro berde, yung medyo maulan. Kaso yun nga lang, pag maulan dito, maganda nga yung mga bundok na yan. Yun nga lang, yung trail dito is puro putik, panigurado. Wow, grabe, napakaganda. Solid. Ayun, so good day ulit sa inyo mga kabalen at welcome ulit sa panibagong solo motorcycle adventure. Bali, nandito tayo ngayon sa may boundary ng Capas at Tarlac City. At magra-ride tayo ulit, mag-adventure tayo. Babalikan natin yung pinuntahan natin dating Chocolate Hills ng San Jose, Tarlac. Kumain muna ako dito sa may boundary ng Capas at itong Tarlac City bago natin tuluyang pasukan yung trail papasok doon sa may Chocolate Hills ng Tarlac. At pagpasensyahan nyo na dahil medyo maingay, nandito tayo mismo sa may tabi ng MacArthur Highway, kaya medyo maingay itong nasa paligid natin dahil maraming mga dumadaan ng mga sasakyan. So yung kain muna tayo, time check natin pala is 7:06 ng umaga. So kain muna tayo. Foolish lies. Okay, so kakatapos lang natin kumain ng almusal. At papasok na tayo dito sa may Tarlac City. Bago tayo pumasok sa trail na pupuntahan natin, idadaan ko muna kayo dun sa may isang bypass road na ginawa dito sa may Tarlac City. Yun, papasok nun sa may Barangay San Francisco, Tarlac City. Bago kayo makarating ng Luisita, Tarlac. So bandang kaliwa siya. So ituturo ko mamaya sa inyo yung papasok dun sa may bypass road na ginawa. Okay, so yung palatandaan, papasok doon sa may bypass road na sinasabi ko. Pagkadaan nyo dito sa may PTT gas station, tapos kakaliwa. Ito na, Barangay San Francisco. So baybayin lang natin to. Pagdating natin sa may pinakadulo, yun na mismo yung bypass road na tinutukoy ko. Bagong gawing kalsada ngayon dito sa may Barangay Francisco. Dati medyo bitak tong kalsada dito eh. Basta diretsuhin lang natin to. Pagdating natin sa may pinakadulo, yun na mismo yung bypass road. Ayan, so ilang kilometro lang yung tinahak natin. At ito na yung bypass road na sinasabi ko sa inyo, na ipapakita ko sa inyo. So bali dalawa itong bypass road. So itong sa may pakanan, tatagos ito sa may Barangay Armenia, Tarlac City. Tapos ito papuntang Barangay Lawi, itong diretso. Kasi dead end na dun sa may dulo eh. Ayan, ikutin lang natin. Papakita ko sa inyo. Tingnan natin kung saan na yung nagagawang dulo nitong bypass road. Lawak din nito eh. Tapos napakaliwanag dito kapag gabi. Tsaka maraming tumatambay dito, tsaka mga nagja-jogging. Dati wala man to, puro bukid lang to. Ginawa na nilang kalsada. Ganda ng pagkakagawa, lapad oh. Tapos meron pang sidewalk tsaka bike lane dito sa may gilid, doon din sa may kabila. Tignan natin yung dulo nito kung hanggang saan na. Kasi dati may trail akong pinapasukan dito. Saan kasi banda yun? May trail dito yun eh, palabas ng Barangay Armenia. Eto, tama ba? Ito yun, yung trail na yan, palabas mismo dyan sa may kabilang barangay. Haba na din pala nito, gandulo na oh. Tapos may daanan na dun sa may kabila.
Tagos na siya. Mukhang sa Barangay Armenia na siya mismo. Tsaka dito paggabi, dati ako, ewan ko lang kung meron pa hanggang ngayon ha. Meron ginawa itong bypass road na to na night food park dito sa may Tarlac City. Ito na yung dulo ng bypass road. Dead end pa siya. Akala ko dugtong na. Ayan siya. Oh. Pakita ko sa inyo. May kadugtong na siya dun sa may kabila. Ayun di ba? Ayun, may dugtong na siya. Sa may kabila, papunta doon. Palipad tayo ng drone para makita natin. Okay, so dito tayo nang galing kanina. Ayan. Tapos, itong kabilang dulo, dito tayo ngayon. Which is, hindi pa siya dugtong. Putol pa siya. So, ito na yung Barangay Armenia. Tapos, meron na siyang, mahaba na pala nagagawang bypass road dito sa may kabila. Mukhang papunta ito ng Tarlac City proper mismo. Ayun. Hanggang doon pa lang yung mga nagagawang parte ng bypass road dito sa may Barangay Armenia. Itong bypass road na to, didiretso siya doon, papunta doon sa may Romulo Highway para siguro makabawas ng traffic tsaka oras sa biyahe. Tapos ito naman yung Armenia. Yung tubig nito nanggagaling sa may Bueno, sa may Capas Tarlac. Yung may magandang tulay paakyat ng Sitio Tala. Bali, ang gagawin ko, hindi na ako babalik dun sa may bypass road kung saan tayo pumasok kanina. Ipapakita ko na lang dito sa may drone shot natin yung kabilang bypass road na sinasabi kong ginagawang food park kapag gabi. Ayan, ito siya. Napakalawak din nito. Na-try ko nang pumunta dito ng gabi dati nung nagbibisikleta pa ako. At napakadaming mga makakainan dito. Ewan ko lang ngayon kung nandyan pa rin yung night food market dyan sa may Barangay San Francisco. O di ko alam kung pati pa to ng San Francisco. Pakicorrect nyo na lang ako dyan sa may comment section. Itong parte nitong food park dito sa may Tarlac City na parte mismo ng bypass road. Yan. So yung dulo niyan kapag kumaliwa ka papunta ng Barangay Lawi sa may Capas. Hindi na tayo babalik dun sa may bypass road na pinasukan natin. Kasi meron akong mga nakikita mga dumadaan dito. Ayan, meron silang pinapasukan dito na maliit na tulay. So dito na tayo dadaan para di na tayo umikot. O ayan, may daanan pala talaga siya. At least di na tayo iikot, di ba? Eto, dito tayo tatawid. Ito maliit na tulay. Ayan, tapos ito yung kadugtong ng bypass road. Wala pa talaga siyang tulay eh. Ayan. Ito siya So tayo diretso tayo dito. Doon sa may tinawiran natin tulay. Pagka kumanang kayo, paglabas nyo doon sa may maliit na tulay, papunta ng Tarlac City mismo yon, doon sa may MacArthur Highway, sa may Luisita, Tarlac. So dito kumaliwa tayo, papunta mismo ng barangay proper ng Barangay Armenia. Tapos meron tayong tatawiran na hanging bridge dito. Pero di tayo mismo sa hanging bridge tatawid pala, sa may ilog mismo. Grabe, alikabok. Marami kasi nagkakwari dito kaya maraming ganyan mga truck na naglalakihan na dumadaan dito. Kasi yung sa may gilid natin, yung ilog dyan, puro lahar yun. Kinakwari nila yung mga buhangin. So baybayin lang natin to, tapos aabutan natin yung hanging bridge ng Armenia. Ito, malapit na tayo sa may pinakadulo. Pero di muna tayo tatawid, papakita ko muna sa inyo yung itaas ng hanging bridge ng Armenia. So mamaya, yung tatawiran nating ilog, kakanan tayo dito. Itong rough road na yan sa may kanan, yung may number 6. Tapos sa dulo nun may trail, ayan. Mamaya dyan tayo papasok. Pero punta muna tayo ng hanging bridge. Ito na yung hanging bridge. Kita na natin. Dito ako madalas magbike dati. Itong trail na to. Akitin natin. Ayan siya, ito yung hanging bridge ng Barangay Armenia, Tarlac City. Pag malakas yung ulan or bumabagyo, umapaw yung tubig nito eh. Ragasa talaga, napakalaki. May mga dumadaan dyan, mga lokal, mga naninirahan doon sa may kabilang barangay. At dito tayo tatawid mamaya. Mula doon sa may tinuro kong trail, papasok, dito tayo lalabas. Meron sementadong parte ng parang spillway na dinadaluyan ng tubig nitong ilog. Tapos doon tayo dadaan sa may kabila, akit tayo doon.
Ayan, ipakita ko lang sa inyo kung ano itsura pagdating dito sa may itaas ng hanging bridge. Ayan siya. Meron siyang hagdan dito. Ayan. Tapos ito mismo yung tulay, patawid doon sa may kabilang ilog. Ayan siya oh. Haba din yan. Ilan kayo metro to? Tapos dito sa may bandang kaliwa, maraming mga naninirahan dyan sa may gilid ng dike. Yung mga iba pang kabuhayan nila, nag-aalaga sila ng mga itik. Meron mga kulungan ng mga itik dyan sa may gilid ng ilog. Tapos may mga kalabaw din. Tapos doon banda, puro kwarihan na. Kasi nga itong buhangin dito sa may ilog ng Armenia, isa nang galing pa nung pumutok yung bulkang Pinatubo. Napakaraming isda oh. Tsaka malinis yung ilog dito. Yung magamaw, lalaro sila sa tubig. Tapos ito naman yung valve, parang pinaka-valve control ng irrigation. Ayan, ito siya oh. Ang laki. Lalim pala nito. Ang lalaki ng mga bakal oh. Tingnan mo itong posting, ang kapal. Tapos ito yung mga parang pang-control, yung pagtaas tsaka pagsara. Pagbukas tsaka pagsara ng mga pasukan ng tubig na nagmumula dito na naiipon sa may ilog. At pinapadaloy nila dito sa may mga irigasyon ng Tarlac City tsaka dito sa may Kapas Tarlac. Mahaba yan yung irrigation road na yan papuntang Barangay Lawi. Grabe, ang lalaki ng mga bakal tsaka itong mga gearings nyo. Okay, tara na. Alis na tayo dito. Tsaka ituloy na natin yung ride natin papunta doon sa may Chocolate Hills ng Tarlac. Tsaka umiinit na rin. Napakaraming bunga ng mangga. Balik lang tayo dito sa may kalsadang pinasukan natin. Tapos yung tinuro ko kaninang trail, yun na yung dadaanan natin patawid ng ilog. Ayan dito. Diretso tayo dito. Bali itong daanan mismong ito, dinadaanan ng mga truck na nagkakuwari, mga lokal, patawid dyan mismo sa may ilog. May trail din doon papuntang Tarlac City proper. Yan, tapos kaliwa tayo dito. Ay, mga nagkakuwari oh, ang dami. Ito yung inakyatan natin kanina, yung parang control ng tubig. Ayan, dito na tayo sa ibaba ngayon, tatawid tayo ng ilog. Medyo ingat lang dito kasi madulas to eh. Naarawan tong daluyan ng tubig. Kaya namumuo yung mga lumot. Kaya kasi itong dinadaanan natin, hindi to lupa, hindi to buhangin, kundi semento. Matik yan kapag na tuloy-tuloy yung agos ng tubig tsaka naarawan, panigurado may lumot. Ito yung hanging bridge kanina oh. Nasa tabi lang natin. So meron pa tayong trail na dadaanan bago tayo tuluyan makarating or makapasok sa may pinaka-trail na entrada na Mini Chocolate Hills ng Tarlac. So paglaruan muna natin itong trail dito sa may Barangay Armenia. Tapos dadaanan natin yung Aboitiz Renewable Energy na power plant dito sa may Tarlac City. Daanan lang natin itong mga residential area ng Armenia. Parte pa din ito ng Barangay Armenia. Itong dinadaanan natin. Mahaba din yung trail dito eh, ganda rin. Pero itong trail na to is seasonal. Kapag maulan, pangit itong trail na to. Ayan, tulad niya, no, may bakas ng mga rats ng mga panahon na tag-ulan dito. Kasi di puro grabe itong dike na to eh. Pag maulan, ayun, ganit tsura. Paano pa kaya pagbasa yan? Sigurado, puro putik yan. Tuyong-tuyo yung irigasyon, no? Sa meron kasi. May isa pang trail dito sa may kabila. Kaso mga likabok dun eh. Ito yung pinakamadaling trail. Pinakamadaling ruta. Sa may kabila kasi medyo looban. Yung pag-akyat natin galing doon sa may ilog, pakanan naman yung trail doon. Medyo mas mahaba yon, mas liblib. At may tendency na medyo maputik ganun. Depende pa din sa panahon. Sana hindi lang maputik yung trail na papasukan natin papuntang Chocolate Hills ng Tarlac. Dito maayos na yung trail. Haba nitong dike na to. Ayan, ito na yung dulo. Ewan ko kung may trail pa dito kasi dati meron yan eh. Pero dito na tayo sa may kaliwa. Ito yung sinasabi kong isang trail na panggagalingan nyo. Kung doon kayo sa may kanan dumaan after doon sa may river crossing, pag-akyat ninyo. Tapos ito na yung solar power plant dito sa may Armenia. Ayan siya. Napakalawak yan.
Paliparan natin ang drone para makita ninyo yung itsura nitong Aboitiz Solar o yung renewable energy dito sa may Tarlac. Okay, naipakita ko na din sa inyo yung itong Aboitiz Power dito sa may Tarlac City. Proceed na tayo sa may destination natin ngayong araw. Pupuntahan na natin yung Mini Chocolate Hills dito sa may Tarlac. Okay, palabas na tayo ng main road. So ito, another bypass road ito. Galing ng San Jose Capas Road, yung kaliwa. Tapos kapag kumanang ka dito, ito na yung bypass road na magdudugtong or tatagos sa may barangay Tibagan. Tapos sa may Tarlac City na rin. So tayo, kumaliwa tayo dito, papunta ng San Jose, Tarlac. Ayan, pagdating dito sa may dulong parte ng bypass road na dinaanan natin, ayan, yung pakaliwa, papunta ng Capas Tarlac mismo yan sa may barangay Cristo Rey. So tayo, kumanan tayo dito, papasok mismo ng San Jose, Tarlac. Ayan, tapos yun ang saglit lang, dito na tayo ulit sa may arko ng San Jose, Tarlac. Ayan, so ilang kilometro lang pagkadaan natin doon sa may arko ng San Jose, Tarlac. At nandito na tayo sa may papasukan nating trail. Papasok mismo sa may Mini Chocolate Hills ng Tarlac. Yung palatandaan, itong parang farm or tong poultry. Feeling ko farm yan, dito sa may kaliwa. Tapos meron signage dito, ayan, na San Jose, ayan. So papasok tayo dito sa may trail na ito. So ito na mismo yung off-road section na ating tatahakin. Ayan, dito sa may papasok ng Mini Chocolate Hills ng Tarlac. Napakaganda ngayon ng trail, oh. Inaayos nila. Mukhang bagong tamba. Huwag kang tatawid. Tumawid ka. Ito pa yung isa. Ayan. So, diretsuin lang natin to. Meron trail pa dito sa may gilid ng mga bakuran. Ayan. Medyo magiging makipot yung trail dito. At ito na mismo yung ating adventure na ating tatahakin. Medyo maayos ngayon ang trail. Gawa ng tagtuyo ngayon. Pag maulan, panigurado, bitak-bitak itong trail. Dito pa lang sa may bungad, medyo sasalubong sa inyo itong mga maliliit na burol. Ayan, oh. Diyan tayo dadaan sa mga bundok na yan. At napakainit na, grabe. Dapat pala masinagahan ko pa yung pagalis ko. Kumain pa kasi ako ng agahan kanina, kaya medyo natagalan tayo bago makarating dito. At may mga side trips pa tayo, mga dinaanan. May mga trail pa doon sa may kanan, pero tayo dito tayo. Diretsuin lang natin itong trail. Grabe, di ko na naman nilagyan ng tari itong bag ko. Tumatalbog-talbog na naman siya. Pero so far, makinis yung trail ngayon. Ito, akitin natin to. Alright, tapos dito kumaliwa tayo. Ito na yung trail. Napakaganda nitong trail na to. Pati sa bike maganda to. Dito tayo sa baba. Ito na yung mga burol, oh. Sumasalubong sa atin. Wow, ang ganda. Sayang, walang tali itong bag ko, di ako makatayo. Pag tumaya ako, malalaglag itong bag na to. Nakamagnet lang kasi sa bag ito, eh. Ganda na dito, oh. Pangit ng daan dito ngayon. Grabe. Watak-watak yung kalsada, eh. Wasak-wasak, eh. Dahil sa mga truck. May mga poultry kasi dyan sa may looban. Kaya nagkakaganyan yung trail dito.
Lalo na kapag naulan, lalo nasisira yun. Grabe. Ito na yung lake ko, kaso kukunti lang yung tubig niya ngayon. Taginit kasi. Pero napakaganda pa rin talaga nitong trail na to, kahit ganyan siya. Sobrang na-appreciate ko yung ganito. Grabe, isang taon na rin pala nung huling beses ako nagpunta dito. Kasama ko sila Jenny Cycles, yung bisita natin na galing New York. Tsaka sila Jer Victor, ayan, mga kaibigan natin sa cycling. Sila Ate Aika, sila Shaky, sila Arvin. Ayan, dami namin nun, mga nag-trail dito. Pero mas maganda siya ngayon, tong trail, kumpara dati. Ganyan naman kasi mga trail, di ba? Paiba-iba yung condition, depende sa panahon. Tuyo yung mga palaisdaan. Ito yung mga mini chocolate hills, oh. Gaganda. Wow. Mukhang may mga naglaro, ah. Daming bakas ng mga enduro na gulong. Ayan, oh. Mukhang may mga galing dito. Dito tayo. Ganda, oh. Grabe. Mas maganda to siguro kung puro berde, yung medyo maulan. Kaso yun nga lang, pag maulan dito, maganda nga yung mga bundok na yan, berdeng berde. Yun nga lang, yung trail dito is puro putik, panigurado. Ang ganda, oh. Wow. Solid, no? Ang ganda talaga ng trail na to. Ito na yung ahon section. Ang ganda niya ngayon. Makinis siya ngayon. Tapos yan ang bubungod sa inyo mga tanawin. Grabe, no? Ang ganda. Tapos may trail pa dito sa may kanan natin, no? Papunta doon. Pero syempre, sadya natin yung mini chocolate hills talaga na dinarayo ng mga nag-enduro. Tsaka mga siklista, dinarayo itong mini chocolate hills dito sa may San Jose, Tarlac. Correct me na lang kung San Jose ba ito o parte na ng Capas, Tarlac. Kasi kung titignan nyo sa mapa, nasa pagitan siya ng dalawang bayan. Doon mas maayos yung trail kumpara dati. Dito ang ganda niya ngayon, no? Ang kinis. Dito may poultry na sa may kanan natin. Diba? Sino ba naman hindi magsasawang balik-balikan tong lugar na to kung ganyan itsura yung makikita ninyo? Napakaganda. Parang pang wallpaper ng desktop computer, eh, no? Ganda. Tapos itong pakanan na to, may trail pa to, mahaba, palabas ng dam. Tapos dito tayo, kaliwa tayo. Ito na mismo yung mga chocolate hills. Yun nga lang, parang nangasunog-sunog sila, eh. Taginit kasi. Kaya matik. Mga grass fire. Isa laging nagkakaroon dito sa may mga remote area. Dito tayo sa itaas. Ang ganda, tignan niyo naman. Grabe. Napaka-solid, no? Wow.
Wow, grabe, napakaganda. Solid. Kaya tayo dito sa may pinakatok-tok. Dito nahulog yung drone ni Ken dati nung nagbike kami dito eh. Hinahanap pa namin dun sa mga bukirin. Buti tinulungan kami ng mga lokal na magsasaka. Na-recover yung drone niya. Bata pa naman yun yung bago. Muntik na siya maiyak eh. Shout out Ken. Balik ka na daw sa pagbabike. Ang ganda. Ayun, sa wakas, pagkatapos ng mahigit 1 taon, ay nakabalik din tayo sa wakas dito sa may mini Chocolate Hills ng Tarlac. At napakaganda pa din talaga ng lugar na to. Imagine, ganyan itsura yung mga bubungad sa inyo pag nagpunta kayo dito. Napakaganda. Tapos ito na yung Kapas Tarlac. Dito yung paakyat ng Sitio Bag, itong mga bundok na to. Tapos dito yung papunta ng Monasterio de Tarlac. Same din dito, may daan papunta monasteryo sa may Bag. Pero napakaganda.